sasampahan na daw ng kaso ito si Martin Romualdez ng Ombudsman. Pero, di ba ang tagal na nating narinig yan? Pero ngayon daw sabi mismo, hinog na yan. Pag-usapan po natin. Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng precautionary hold departure order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa ring makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming gustong i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agency. Teka muna, paputol natin dyan Ang tagal nyo nang tinatrabaho yan. Utoy, attorney, sana naman, totoo na yan. Kasi alam nyo, ang dating talaga sa taong bayan, talagang ginagawa nyong tanga. Ang dating sa taong bayan, scammer kayo. Kasi isipin ninyo, ito yung matinding tanong ng taong bayan Wala pang nakukulong na mastermind. Oo, ikinulong nga si Remulla, kinulong nga si Marcoleta, kinulong nga si Jinggoy, kinulong nga si Defensor. Pero ang tanong doon, may connection ba yan sa flood control scandal? Ang tanong, may connection ba yan sa ghost projects? Kasi pag tiningnan ninyo, hindi po tayo naghuhusga kung sila ay tama or mali. Pero alam ko, wala po silang kasalanan. Pero wag na natin puntahan yun. Wag ko munang pag-usapan yun. Baka sasabihin nyo, bias ka, Coach Oli. Hindi po. Kasi kahit po sasabihin natin, yun ay may katotohanan, kakapiranggot po yun. Sa laki po, trilyon po ang nawawala sa flood control scandal. Kahit sino doon sa mga nakakulong, napaka-imposible po na sila ay mastermind. Napaka-imposible po na sila dapat ang pinag-iinitan. Kaya magtataka ka, bakit nakatutok sila doon sa impeachment ni VP Sara na ang pinag-uusapan ay 125 million pesos lang. Samantalang, ang daming ebidensya laban sa mga ibang politiko na milyon, bilyon ang natatanggap. Di po ba? Tapos hanggang ngayon wala pa. Tapos matagal nang sinasabing may kaso. Pero kaya nga, aasahan namin yan. Dahil po, hindi namin po tatantanan to. Pasensya na, Boying Remulla. Matagal na pong mainit ang taong bayan sa inyo. Marami ako natatanggap na mensahe. Coach Oli, silipin nyo naman yan. Bakit yan nakafocus sa impeachment? Impeachment. Walang pupuntahan niyang impeachment na yan. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, gutom pa rin tayo. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, tuloy pa rin ang nakawan ng gobyerno. Abay, kalampagin nyo na yan si Boying. Kasi kung sino-sino mga hinahabol. Kaya nga naman yan naman ang hamon namin sa inyo, magpakalalaki naman po kayo. Kung tutuluyan nyo po at tutuluyan yan si Romualdez, let your yes be yes and your no be no. Kung tuluyan nyo na. Huwag nyo na kaming ginagago. Kasi pakiramdam namin, pakiramdam ng taong bayan, nakakatanggap kayo ng pera. Kaya hindi nyo maimbestigahan ng totoo yung mastermind ng flood control. Matotoo man yan or hindi. Ano ang ine-expect nyong iisipin ng taong bayan? Di po ba? Yun ang i-expect ng taong bayan Given na po yun. Kasi nga palayo tayo ng palayo sa flood control. Hanggat palayo tayo ng palayo sa flood control, hindi nyo maiiwasan sa taong bayan na huhusgahan kayo. Kaya nga kailangan magpakalalaki kayo dyan. Okay? So, eto ang issue ngayon. Patatakasin ba or tatakas? Kasi may report na gustong lumabas ng bansa si Romualdez. Dito tayo ngayon magkakaalaman. Napaka-importante nitong binanggit ni Utoy. Kasi kung makakalabas ng bansa si Romualdez, isa na naman tong panggagago na itong mga taong gobyerno sa atin. Pinaasa-asa lang tayo, sasampahan ng kaso.
Mangalawa, mga 3 araw, nakatakas na. Di ba? Hindi po pwede na gano'n. Kaya kailangan bantayan nyo yan. Cargo nyo yan eh. Ang laki-laki ng intelligence funds ninyo. Bago ka palang lumabas ng airport, alam nyo po ba, para doon sa mga hindi nakakaalam, meron kang pinipil-upan, nakalimutan ko na yung pinipil-upan eh. Hindi ka basta-basta makakalabas ng bansa. So malalaman, nasa record nila yun. At dadaan ka sa immigration. Alam nyo po ba, siguro simula nang naging presidente si Bongbong Marcos at ako'y lumalabas ng bansa, siguro mga 3-4 na beses doon, ang tanong sa akin, government official ba ako? Oo, totoo po yan. Yan po ang tanong sa akin. Government official ba? Kung ako natatanong, kung government official ba ako? Kasi kailangan mo ng permit. May sulat bago ka lumabas. Yung klase ba di tambaluslos makakalabas yan nang hindi ninyo alam? Imposible po yun. Yun, Igob, naalala ko, napipilapan mo, Igob, malalaman nilang palabas ka ng bansa. So hindi yan makakatakas. Huwag po tayong maglokohan. Hindi yan makakatakas kung hindi nyo patatakasin. Ngayon, sasabihin ninyo, baka backdoor. Ha? Kasi uso yan eh. Yung iba, may mga nadidinig tayo or meron tayong, dahil sa experience natin before, na kami po ay pumupunta ng Malaysia, meron mga Pilipino doon nagba-backdoor, sumasakay ng bangka, galing dito sa Pilipinas, di ko na alam, sasabihin ko saan lugar, papunta ron. Sa Malaysia, o papuntang Tawau. Doon sa mga kakaalam, if you know, you know. Diba? Pero hindi po ako tumakas ha. Pinapaalala ko lang dahil sa trabaho ko before, maraming mga Pilipino doon na TNT. Nasa band industry po kami. So kaya alam ko yan. Yan ang sinasabi, baka naman makakatakas doon si pambihira, sa laking mama ni Romualdez, makakatakas sa inyo. Diba? Bakit hindi ninyo bantayan? Sa madaling salita, wag na po tayong magpalusot. Diba? Kasi kung gusto nyong bantayan si Romualdez, gusto nyo. Sa laki ng pananagutan niya sa Pilipinas. Whether ito ay nasa investigasyon pa lang o hindi, sa laki po nun, nung paratang sa kanya, hindi po siya dapat makatakas. Pati na rin ang ating border control, to please watch out dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot ni na Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanila, magdedesisyon ng panel of investigators kung magsasampa na ba ng kaso o hindi sa Sandigan Bayan. Ayan, so ngayon, ang sasampahan ng papakasuhan ng plunder ay si Tambaluslos, itong si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ngayon, eto yan. Baka mamaya, strategy na naman yan. Bakit ko po nasasabi? Kasi yan po ang nadidinig natin. Yan po ang sinasabi ng bubuit natin. Yan po ay Class A information na natatanggap ko. Very possible na ito po ay exit plan ni Romualdez. Kasi tandaan nyo po dalawa yung na-impeach. Dalawa yung sinampahan ng impeachment sa Congress, di ba? Tama o mali? Tama or tamang-tama? Si Sara at si Marcos. Yung kay Marcos hindi nag-push through. Yung kay Sara nag-push through. Sa madaling salita, drama-drama. Para lang, may masabi na patas sila. Sinampahan ng kaso parehas eh. Ganyan din yung nangyari. Kamakailan lang. Kay Cayetano, tama po ba? Yung kay Cayetano naman, ang gustong paimbestigahan ng NBI, itong SEA Games. Na ang tatamaan, di umano, ay si Dizon at saka si Cayetano. Tapos biglang pihit ang Malacanang. Announce si Auntie Claire. Absuelto na si Dizon. So naiwan si Cayetano. Tapos si Cayetano ang babakbakan. Ngayon ang usapin ngayon, sa Taguig naman sila mag-iimbestiga. Nakikita niyo halimbawa? Baka mamaya, eto na naman po sila.
Drama na naman. Oh, si Romualdez at saka si Saldico iimbestigahan. Tapos lalabas sa report ng ombudsman, malayo. Walang magpapatunay na si Romualdez, walang ebidensya na siya ay dapat kasuhan ng plunder. Ang dapat kasuhan talaga si Saldico. Ang problema, wala si Saldico. So, anong gagawin ng gobyerno? Meron na silang sacrificial lamb. Si Saldico. O di hayahay na buhay ni Marcos. Hayahay na buhay ni Tambaluslos. Hindi lingid sa inyong lahat, sinabi ni Tambaluslos, I will not go down alone. Ibig sabihin, una, inaamin niya meron siyang pagkakamali. For me, that is an admission. Pero, hindi ako mag-isa. Merong mastermind. At alam naman ng marami, ang mastermind dito si Bongbong. Kasi sino bang mag-a-approve ng mga budget? Di po ba si Marcos? Si BBM. So, ang tinutukoy nito si Romualdez ay si BBM. Huwag na nating paligoy-liguyin pa. Kaya nga, posibleng gawing escape plan itong si Saldico. O ituturo na lang lahat nila kay Saldico, pero si Romualdez wala talaga. So pag wala talagang kaso si Romualdez, tahimik siya. Kasi hindi nila pwedeng kasuhan eh. Bubuelta kay Bongbong Marcos. Plunder to. Tandaan po natin, plunder din yung kinaso kay Marcoleta. At pag plunder po, kulong yan habang iniimbestigahan. Hanggang mag-2028, nakakulong yan. Diba? At pag upo ni BP Sara, tapos to si Romualdez, lalo siyang walang magagawa. Kaya gagawa po ng paraan yan ngayon. Tatakas or patatakasin. Patatakasin sa pamaraan na sasabihin hindi siya guilty or walang ebidensya or walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Posible ba yun, Coach Oli? Baka katang isip lang yan ng bubuwit mo. Kung ako tatanungin, posible. Bakit? Inimbestigahan to ng ICI, di ba? Siya at saka si Sandro Marcos. May nangyari ba dun sa ICI? Di po ba wala? Kaya nga umurong agad si Magalong. Dahil nag-iimbista si Magalong, tapos ayaw na siyang pag-imbestigahin. Diba? Tapos anong nangyari yung investigasyon? Executive session. Hindi na dinig. Ano ba sinisigaw natin noon? Gawin yung live, yung investigasyon. Anong sabi nila? Oo, gagawin naming live. Nung nagsimula na ginawang executive session, narinig nyo ba na naimbestigahan si Romualdez? Sige nga, taas ang kamay. Sinong nakarinig sa inyo ng live na naimbestigahan si Romualdez? Doon lang po tayo sa totoo. Sinong nakadinig sa inyo? Sinong nakadinig sa inyo na naimbestigahan ng ICI si Sandro Marcos? Diba? Pero sino ang may kakayanan na bastusin ang flood control scandal? Si Marcoleta ba? O si Romualdez? Kung ikaw nag-iisip, alam mo na sagot. Wag po yung kulay-kulay, doon lang tayo sa totoo. Sino ang may kapangyarihan maglustay ng budget ng congressman? Si Defensor ba? O si Sandro Marcos? Bakit si Defensor ang nakaupo? Ay, bakit si Defensor ang nakakulong? Bakit si Defensor ang pinag-iinitan? Di ba palayo tayo ng palayo? Kaya nga very possible. Patatakasin to. Maaring hindi palabasin ng bansa, maaari ding palabasin, pero posibleng gawing inosente. Kuno. Di po ba? Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Yan, isa pa yan. Isa pang lokohan tong nangyayari. Di ba? Ano ang sinabi nila?
malaking tulong itong 18 Marines. Malaking tulong pala yung 18 Marines para habulin nyo si Romualdez. Bakit tayo nyo patawag sa Senate? Naglaan kayo ng impeachment ni BP Sara. Ulitin ko po sa inyo, hindi ko po minamaliit ang 125 million. Napakalaki po nun kung para sa akin. Napakalaki nun. Pero yung 125 million na confidential funds ni BP Sara ay barya sa mga dinideliver nitong 18 Marines. Ano yan? Itataya nila ang buhay nila? Wala lang. Hindi po ba? Ultimo ombudsman, ginamit yung kanilang testimony. Ibig sabihin, tiwala silang totoo. Ang problema ng gobyerno natin ngayon, hindi equal protection of the law. Double standard. Ang gusto nila, pipiliin lang nila yung papakinabangan nila na information, yung hindi. Etong batas na ito applicable kay BP Sara, pero hindi applicable kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Ganun po nangyayari. Pinatibay umano ito ng Independent Evidentiary Trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries. Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to Defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Ayan, okay. So sabi niya, inosente pa si Romualdez. Una, pangalawa, hindi tatakas. Preliminary investigation pa lang. So dyan, hindi natin alam, baka mamaya, i-absuelto to ng ombudsman, ha? Kung hindi man ng ombudsman, i-absuelto nito ni Bongbong Marcos o i-absuelto to nung kung sino, Poncio Pilato. Kotsoli, legal ba yun? Bendalo na nga umuiral. Si Defensor nga nakakulong. Ito nga nakalaya. Lahat po ngayon po pwede nilang gawin. Hindi ako naniniwala na hindi nila pwedeng gawin yan. Alam nyo bakit? Kaya ako naiisip to. Isa pang rason, posibleng drama na naman to eh. Kunwari, inaano si Romualdez. Kunwari, kasi kita nyo biglang nahinog.